Hello! Maligayang pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Capricorn. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na pag-upload o susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, sa deck na yan, o sa oracle card na ito. So, subscribe lamang po para maabutan niyo yung pag-upload ng next na reading. Lalo na kung hindi kayo nakarelate dito. Okay, Capricorn. General tayo kasi mas malaki yung chance na mag-venture into career or love life ito. Depende sa lalabas na card. Core energy. Uy, King of Cups. Parang ito yung mga energy na napipick up ko kay Capricorn, lalo na ng mga nakaraang buwan. Merong parang blockage, baga, sa puso. Pwede may sakit sa puso. Pero, it's more of parang sawa na si Capricorn magbigay. Maaaring may tendency ka sa pag-overgive. Pagbigay, pagsakripisyo, laging inuuna ibang tao kaysa sa sarili, mukhang medyo, guarded. Guarded na si Capricorn this time. Pwede din naman na parang Capricorn is suffering heartbreak or heartache right now. And parang hindi siya all out pa na magbigay muli. Or parang nahihirapan siya na i-sustain. Pwede din naman na, alam mo yun, parang ang energy na pick up ko, parang gusto ko munang maging selfish ngayon. Okay lang naman siguro kasi sarili ko muna iisipin ko. Pwedeng ganon. Or pwede, ayaw na magbigay. Ayaw na mag-overgive dahil for the longest time siya na yung doer. O siya na yung bigay ng bigay sa relationship na ito. Doesn't matter kung relationship as in love relationship or relationship as in sa trabaho, katrabaho. Pwede din naman na kung yung iba ay overgiving, si Capricorn naman ay parang ayaw niyang mag-receive, gusto niya magbigay pa. Itodo pa ang pagbibigay. Parang ganun. Yan yung energy. Tabi muna natin yan. Kuha tayo ng ganap sa sitwasyon na ito. Anong meron kay Capricorn? Uy, sorry ko ha. Kasi masyadong marami. Dikit-dikit. Anong ganap kay Capricorn? Away. Mentally conflicted. Yung iba sa inyo pwedeng nakaranas ng isang cheating. Ayun o, tingnan mo yan o. Pwedeng may stalker. As in literal may stalker. Pero pwede din naman na you are involved with someone na doing things behind your back. Pwedeng may mental issue, may mental disorder. At parang bit-bit ni Capricorn yung bigat ng pag-aalaga doon sa mental instability ng kanyang partner. Oh, Capricorn! Hindi maganda, hindi masyadong maganda ang lagay ng puso ni Capricorn this October. May have something to do with, alam mo yun, akala niya fairy tale or akala niya magiging maayos ang lahat once na ikasal siya. Magiging maayos ang lahat. Akala niya pinakasalan niya yung tao na ultimate love of his or her life. Pero for some reason, hindi nagtugma yung naisip niya doon sa nangyayari sa kasalukuyan. Pwede din naman, may pinagdadaanan si Capricorn na nakaka-apekto sa kanya. Halimbawa, mental, parang issue siya, yun nga, halimbawa, mental health condition, no? Yun talaga yung issue, pero nakaka-apekto na yun sa emotional stability ni Capricorn.
what used to be a very healthy or loving situation, nag-flip siya at nag-iba ang ihip ng hangin. Suddenly, parang ang dami nang iniisip bigla ni Capricorn, ang dami niya ng pinoproblema, at parang gusto niya magalit, pero wala siyang, parang walang enough na evidence para magalit siya. Eh, no, tingnan mo galit siya. Sa mga maliliit na bagay, karot na lang nga, inaaway mo pa. Tapos, just trying to live her life, pero merong mga forces behind her back na moving, and parang hindi niya ma-pinpoint kung sino yung mga nanloloko sa kanya. Nakakalungkot. And nagkokos yun ng parang emotional burden kay Capricorn. Nahihirapan siya, mabigat sa kalooban. At sorry ko ulit ha. Medyo sticky ang ating cards ngayon. Sticky ang ating deck. Kasi supposedly ito life well lived. Happy. Pupurso mo na yung mga bagay na gusto mo. Pupurso mo na yung mga tinatawag ng puso mo. Pero for some reason, reverse mo siya nakuha. For some reason, hindi na nagiging masaya. Kasi mayroong mga bagay na parang mentally conflicted si Capricorn. May mga bagay na sadyang bumabagabag sa isip ni Capricorn. Pwede din na ikaw pala, Capricorn, yung may mental health condition na it's getting worse. And nagiging emotionally taxing, emotionally nakakapagod, or emotionally draining na. So, yung dating stable, emotionally stable, at least, ngayon parang ang hirap, mabigat sa kalooban. Yan ang nararamdaman ni Capricorn. Alam mo kung sino to? Ito siya. Same. Same card yan. Magkaiba lang ng deck. Emotionally drained. Emotionally unstable. Pwedeng ganun. Emotionally exhausted. Alam mo yung maraming iniisip, tapos yung iniisip na yun naka-apekto na emotionally. Ganyan ang sitwasyon ni Capricorn this October. Message of love, siguro messages of support would come, pero it's not enough para makalaya doon sa mental and emotional exhaustion na dinaranas mo. Kasi night lang yan eh. King to oh. King yung core energy mo. Mabigat. Alam mo yung yung parang emotionally training na situation na parang nagda-drag na lang. Miserable. Yun yung naririnig ko. Miserable. Nagda-drag na lang yung bigat ng nararamdaman. Parang naging monotonous na, paulit-ulit, and parang robot na lang, wala ka nang maramdaman. Pwedeng ganun. Pwedeng tinatamad ka ng kumilos, o kaya mabagal ang takbo ng mundo kay Capricorn. Ang alam niya lang ngayon, ang bigat ng nararamdaman niya, ang dami niyang kailangang atupagin, ang dami niyang iniisip, ang dami niyang kailangang isolve. At hindi pa nakakatulong ang mga tao sa paligid, o pwede din naman na nakakatulong, let's say may partner ka na kasangga mo, pero hindi ganun kalakas yung, kumbaga, yung powers niya para matulungan ka to get you out of this situation. Parang messages of support lang. I can't help but hear depression, kasi di ba pag depressed ka, kahit anong sabihin sa'yo ng mga kaibigan mo na sobrang ganda, kahit pa
1,000 na tao ang bumati sa'yo everyday, 1,000 na tao ang magbigay sa'yo ng words of affirmation, wala siyang dating. Kasi nga, meron kang pinagdadaanan na sobrang bigat. Yung iba, pwedeng hindi ma-pinpoint kung ano yung pinagdadaanan nila, basta masyadong magulo ang isip ni Capricorn. Pero ang maganda dyan, alam mo, pwede din ikaw Capricorn yung ano eh, ikaw din yung, sorry Capricorn, ikaw din yung naghuhukay, gumagawa ng sarili mong hukay. Pwedeng ikaw din yan eh, yung deceptive. Kasi magician to, oh. Tapos lumabas siya, clarification ng mental torture. um, you have all the resources that you need, pero ganun kataba yung utak mo para gamitin yung resources na yun for your own gain. So, pwedeng may tao na ganun sa paligid mo, pero pwedeng ikaw din yun. I'm inclined to say na ikaw yun, na parang i-mekos-mekos mo yung sitwasyon para umayon sa'yo. Pero you are in a position na very powerful, and be careful to use that power na ikaw yung magiging deceptive sa ibang tao. Ikaw yung magiging dishonest sa ibang tao. You seem to be in a situation na hindi mo gusto. Pero, for some reason, ini-injure mo siya at hindi mo sinasabi. Alam mo yun, hindi na masaya pero nilaraos mo pa rin. Alam ko last month, ganito din yung ano eh, nakuha ko kay Capricorn eh. Hindi na okay yung sitwasyon pero parang tinatry ni Capricorn na ayusin pa rin kahit pa emotionally draining na and emotionally unstable na. Tingnan mo to, Queen of Cups naman. You could be yung iba sa inyo, ito ay love situation na parehas ng hindi masaya sa sitwasyon. Kasi King of Cups yung main energy mo, tapos lumabas pa ulit yung King of Cups, tapos ang clarifier pa ng King of Cups ay Queen of Cups. So, couple sila, King and Queen of Cups, love, na reversed sila. So, maaaring mahal nyo yung isa't isa, you are in a situation na sobrang mahal nyo yung isa't isa, and it could be a very, parang, kala mo soulmate, meron kang hindi ko maiwasang marinig yung fantasy kasi siguro nag-umpisa kung kasal kayo, nag-umpisa yung relasyon na you're very happy with each other. Parang feeling mo nahanap mo na yung the one. Pero for some reason, come October 2025, parang meron ng emotional drain and meron ng emotional exhaustion. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung emotional exhaustion na yan. Pwede kasi yun nga may nag-cheat. Pwede din naman na may nag-cheat eh, tapos in-injure ni Capricorn. Nabaliw, alam mo yun, nabaliw siya dun sa thought of cheating, pero nilaraos niya pa rin yung relationship. Pero ito ngayon, para i-clarify ang King of Cups reversed, ng Queen of Cups reversed, parehas kayo na hindi na siya nakatutuwa. Hindi na kayo, parehas kayo hindi na masaya. Yan siya. And Knight of Cups, clarified by the Queen of Swords reversed. Pwedeng yung isa nagsisimula ng detach. Silent quitting yung naririnig ko. Somebody is silently quitting. Emotionally checked out na. Ganun. Na para mag-end ng reading ng ng Queen of Swords na reversed, merong isang walang pakialam. Merong isang nag-extend pa ng offer, ng help, ng cup of love. May isa na gusto pang ayusin, pero yung isa nag-check out na. Parang detached na siya. Ayaw niya nang ma-involve. Ayaw niya nang pag-usapan. Ayaw nang pag-usapan. Everything is, alam mo yung parang tumigil yung mundo, pero yung ikinatigil ng mundo mo ay, it's more of, emotionally check out na nga. Tumigil ang mundo, ang bagal ng galaw ng ayaw mong kumilos, ayaw mong gumalaw, ayaw mong ayusin. Parang, I'm done and over with this.
And while I have all the resources I need to make things happen, sadyang ang daming bumabagabag, preoccupied, or maraming iniisip, at galit lang yung nararamdaman. Hindi na masaya. Yun lang yun, hindi na masaya. Oracle card for you, the Gambler. Basahin ko yung description niya, pero tingnan yung mabuti yung deck. Loss. Risks. Capricorn. Basahin ko ha, para may sarili din kayong interpretation. The Gambler. Dice rattle in cups, voices shout in celebration or disappointment as the cards are revealed. The air is thick and smoky, and all around you, coins are exchanged in ever growing amounts. The victorious rejoice, and the unlucky grasp desperately for just a glimmer of success. One figure sits hunched at a table, patting their pockets for a last coin, a final trinket, something to gamble away in search for the fortune that must surely be waiting in the next hand. The gambler keeps coming back, convinced that things will eventually turn in their favor. Repetition does not necessarily mean success. However, and for the gambler, it means losing everything. Whatever obstacle you keep encountering, doing the same thing over again clearly isn't working. Stop gambling on the hope that things will change. Instead, change your habits or your approach if you want to make any progress. Ay, need I say more, Capricorn? Siguro, everything is so slow and you don't want to take action kasi parang feeling mo magbabago ang lahat. Something will change. Parang gagawa sa universe ng paraan para baguhin ang sitwasyon mo. Pero itong card na to, ang sinasabi sa'yo, ang oracle card, ang oracle message sa'yo, Capricorn, ay it's time for you to take action. Kung masyado kang nag-risk sa relationship na to, sinugal mo yung tiwala, baka gusto mo ngayong isugal yung lakas ng loob at tiwala sa sarili mo to finally get out of a situation that is no longer making you happy. Iwan ko na yun dun. Baka kung ano pa yung maidagdag ko sa kwento. So, salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. And like, share, and subscribe lamang po. And see you soon. Bye-bye.